Ibuksan mo na yung Facebook. I bought you cheesy manghang. Ha? I bought you cheesy manghang. Oo! Nung na-open din, nakita ko yung snack mo. Okay na pare. Sige, sige. Although baka ibalik mo muna to. I'll open din. So I can see. Okay. Wait, naka-live na tayo by the way. Oh? Hindi siya nagre-red, brother. Siyempre may pause. Apparently, may pause. Yung ano pala, yung gap between live and is so that yung algorithm, yung AI will be able to check first what we're saying bago nila i-release. May ganun pala. Dear God, Father Almighty, Creator, Heaven, Earth. Magano ba yun? Ano? Saan? Hindi, itong AI. Joke lang. Blasphemous pero sa... Oo. Uy, pare, salita ka ng live na tayo. Ay, ito na pala eh! Kaya nga, so mag-hi ka na sa mga tao. Hi. Okay. Aba, ayan, anim na. Relax muna tayo. Relax muna tayo. Dami nangyari na past week eh. Oo, dami. So, yan. Okay, ay, sorry. Okay, game. Oh, kumusta? Pare, Kumusta? wala masyado Kumusta na yun. Valentine's? Tapos na natin ang pag-usapan. Tapos na natin. Ano ka ba? Ay, nako. Grabe, last time gatas lang iniinom ko. Ano ako eh, talagang... Mabuti naman pare. Sakit ako last time. Hello, kaninyong ka. Wait, paano ba ito? Balik mo doon. Yan. Nyari. Wala, ito. Masaya naman. Masaya ba? Masaya. Oo, okay naman ang buhay. Linabas ko yung producer natin on a date last night eh. Ay, talaga? Oo, pare. Dami kasi kayong no? Dami kayong mga hanash. Pumunta kami. Kayong mag-asawa, no? Hindi, pare, maganda. Pumunta kami, and I recommend this to you guys. No? Maganda, we went to Celera. It's a restaurant. May bago siyang It's a newly minted Michelin star restaurant. Talaga? O, sa may Makati, sa may Comuna. Baka ma-enjoy mo yung Comuna na lugar. Ano yung kumuna? Saan yan? Tama ba? Comuna ba yun? Comuna. Ano siya eh? It's a 3-floor... Malapit sa... Oh, it's a 3-floor area. Tapos parang mga hipster stuff lang. Oh, talaga? Oo. Ay, magugustuhan ko yan. That's my scene, pare. Parang may mga bookshop. Ganong level to. Meron ba sila mga binibentang Trader Joe's na bag? Shoulder bag? Oo. Tote bag? That goes for 50K per per tote bag. Ay, no. Yung first floor gatuhan. Oh? Oo, may totohan. Ano siya? Maganda siya. So it's like cool. Para siyang Cubao Expo. Oy, pero ginawa mong mas cool ng konti. Okay. So, ginawa mong Cubao Expo, pero parang inalis mo yung lower 50% of society. Parang gano'n. Parang yung lower 50% of society ang heart ng expo. Nagibiro lang. Totoo lang. Pero yun. So, walang Red Horse masyadong umiinom sa daan. Hindi ko na alam kung gano'n pa rin yung Cubao Expo. Pero dati, di ba? Hindi, pare, yun ang appeal ng Cubao Expo. Huwag mo ina-appeal yun. 2008 pa lang, nandun na ako. Hindi, pero ito... Mogwai pa lang yung French Revolution noon. Hindi, pero itong Comuna, kombucha yun. Uy, 18 na pare, oh! Pero so yun, no? Yun yung maganda siya. Celera is a nice restaurant. I recommend you guys to go there. O kayo, meron ba kayong mga comments? Ito, may comment na. Kasi Jay, shoutout muna tayo kay J. Vincent. Uy, suki! Magkukunwari ba kayong nabigla sa announcement? Ano announcement? May announcement sila. Dapat tumakbo si Bongo for president para kung manalo may presidential immunity. Di na pwedeng Actually, wala silang immunity. Yung point ng ICC. Yung point ng ICC kasi ay sabulin yung mga kriminal na technically hindi kayang gawa ng paraan. Litisin na. Anyway! Pero paano tignan mo, nag-uusap lang tayo. Kasi yung anak ko mahilig sa Frozen. Inaanak niya yun. Tapos sobrang siyang passionate na dapat manood na anime. Oo. Parang yung J. Vincentino, naka One Piece na ano siya. Yun ang point nun, pare. Alam mo ba kasi ang One Piece is isa yung protest.
Malupit yan. Oo, pare. Kaya nung ano, di ba, nung trillion peso mark, merong One Yeah. Piece na ano. Kasi sinasabi nga niya doon, piracy, being a pirate is about freedom. Correct. Oo. So, pero ako pare, ito ang duda ko sa One Piece. Ano? Alam mo yung ending, malapit na mag-end eh. Hindi, season 1. Oh. Pero pare, alam mo yung theory ko sa One Piece? Oo. Malaman nila pare, pagpunta nila dun sa island, pag Oo. makita nila yung One Piece, salamin lang yun pare. Oh. Tapos makita nila yung One Piece pala, all this time, nasa puso lang. Akala ko pagkakaibigan. Salamin siya, salamin. Salamin. Pagtingin nila, ito na ba ang One Piece? Tapos isa silang buong gang. Buo nilang gang. Tapos sila tingin, ito ang kayamanan, yung mga kaibigan natin. Di ba? Yun yung duda ko pare. Anyway, 15 na lang. 18 na to kanina. Magsimula na Sige. tayo. PCB, pare. Getting shit-faced mga kabigods. Okay. So ano pag-uusapan natin Ito ngayon? lang, kailangan natin i-process yung nakalaang linggo. Oo, sige. Okay, Ano simulan nangyari? natin sa fourth impeachment na na-file kay Sara. Okay. Umiinit na, apat na yung impeachment na ano, they have yet, the Congress is yet to process that. Kailangan nila ngayong i-refer yan sa Committee on Justice para magkasimulaan na. Now! Biglang may nag-announce. Anong announcement to? Eto, kailangan natin pag-usapan. Hindi natin to kayang palampasin. Kasi naagulat eh. Naagulat eh! Ano to? Mind blasting. Mind-blasting! Blasting pa. Okay. Hindi kasi pare, alam mo yung mga twist sa mga palabas? Oo. Naalo nun lahat to eh. Lahat, pare. Ito yung Iba. Unexpected Exactly. twist sa Pilipinas. Exactly. This 2026. Ito malupit na ano ko pare, para theory ko dito. Ano theory okay. mo yan? Tatakbo na ako presidente. Okay. I-impeach mo ko? Or, Hindi hindi mo ko i-impeach. Kasi ang mangyayari, ang lumalabas tuloy, imbes na impeach mo siya dahil talaga maraming grounds for impeachment, magiging like political Correct, pare. Para, tumakbo ko, tapos Gusto nila akong alisin. Pero anyway, panoorin natin. Yeah. Panoorin natin. Sino ba, Paul lang, no, mag-comment kayo, sino ba yung mga nakapanood nitong speech na to ni Sara Duterte? No? So, may nagsabi, baka ako, unit manalo. Ano? Okay. Sige, iyan na natin. Pag-usapan natin yung sinabi. Okay. Tingnan natin kung kasi ang bago tong announcement na to pare. Ang tingin natin kay Sara Duterte nun may konting sayad eh. Por marami. Every time na yung mga recent na outings niya, di ba? Lagi siyang galit. Laging galit. Oo. Laging galit. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong inayos nila dito, pare. Anong inayos nila dito. Okay, sabay-sabay po natin panoorin at mag-react. Okay, tara. 1, 2, 3, go! Go. Hindi siya nag-go. Hello, kaninyong Sabihin niyo ko na rin. Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life isn't like any other. Mabigat. Teka lang. First Sige. part. Sige. Pare. Wait, may tanong ako pare. Yeah. Bakit talaga yung mga DDS, bago sila may gawing kakaiba, lagi sila nagsastart with the Bible verse? Pare, you tell me, ikaw ang ikaw ang mahilig sa mga ganyan eh. Sa mga ganun. Sa mga ganyan na mga bersikulo. Hindi ko nga yan naiintindihan, pare. Ay, no. Tapos laging Old Testament. Hindi nila naabot yun nyo eh. Anyway. Sabi niya pare, unang-una daw, ano sabi niya? 47 years niya daw na-realize. Na her life is not hers. Oo. Pero alam mo yung nakapagtaka? Nanay to, di ba? So, yung pinanganak yung anak niya. Ano to? Okay, sige.
My life is still mine. Di ba? Sobrang labo ng statement na yun, pare, that you are a mother and you only then realize now, matanda na yung anak mo. Na-realize mo, okay, hindi pala para sa akin yung buhay ko. Ito malaki pare. Ito, Oh. ito yung medyo ito yung medyo appeal to pity. Oh. Unlike others, I mean not have been born to chase happiness. Grabe na, Pare, sad boy. siya lang yung nag-iisa pare nag-iisa na tao na wala siyang pursuit of happiness. Okay? Hindi, parang sa relasyon yan, pare. Pag nasa relationship, tapos sige na, ako na lang. yung may ginawa siyang mali. Kunwari ng babae, o sa case ng lalaki siya. Tapos sasabihin niya, sige na nga, ako na, mali na ako. Parang gano'n di ba? Parang, ay, no. Hindi na ako dapat maging masaya. Hindi na ako manglalalaki. Pare, Oh. I question the weight of responsibility to my family, to my country, and to everyone who called me. Sino tumawag sa'yo? Sino tumawag? Tumawag Parang sa'yo. tatay niya. Uy, kailangan mo lang tumakbo kahit babae ka. No. Kahit babae ka, sa tingin ko, presidency is not for women. Sabi niya yun. Exactly. Tumakbo ka na para sa akin. Kasi I'm frail. Pero ilan na naging presidente ng Pilipinas? Ilan Madami na eh. Madami na eh. Kasi sabi niya, today I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Hello! Alam mo na, Ang dami na eh. Alam mo na, doon. Nung vice president pala siya, hindi niya yung ginagawa para sa akin. Parang, nung tumakbo siyang vice president. Correct. Nung tumakbo siyang mayor. Correct. Lahat Lahat ng mga... Ginagawa niya yun to chase happiness. Not for service. Exactly. So ngayon, bubuhatin niya yung burden natin, pare. Sarah, sorry. Pare, after 20 years or 2 decades in politics, this is the first time she would do something unselfish. Exactly. At least na-realize niya yun, pare. Because, you know what? Because of Proverbs 19 verse 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ang lupit eh. Alam mo, ito pa yung natutuwa ko sa mga DDS pa. Ang galing niya dito. Itong mga DDS na to, lagi na lang sila kinakausap ni God. Exactly! May direct line to sa... May direct line sila palagi kay Jesus. Actually, Old Testament. Kay Yahweh. Diretso to, pare. Kay Yahweh. Yahweh. Huwag ka malito. Pare, ikaw yung resident, resident religious natin eh. Ikaw yun, huwag ka malito. Tuloy natin? Wala na, hindi. Pare, basta mo tayo ng comments. Sige. Wait, may mga ang dami na eh. Sabi, grabe, leaps and bounds ang progress ng AI. Imagine, ni isang mura lumabas sa bungangan. Todo ang bilis eh. Bilis na edit ng AI eh. Oo, bilis, magaling. Yung tunay na simulan niyan, hindi Proverbs eh. Exactly. Minumura niya lang yung mga tao eh. Ito malupit pare, hindi madilim yung kwarto. Masiwanag. Prepared eh. Sabi ni Adrayo Reyes, puta may Bible quote pa siya. ito si Reyes, parehas na sinasabi natin. Tagal mo ng public opinion, tas ngayon mo lang nalaman yan. Ay, no. Ito nga si Jason, nung nalaman na na-test mo, ninervous na eh. Parang nagbago na eh, di ba? Nung nabuntis yung asawa Nabuntis mo. yung asawa mo, parang, bago na ang buhay ko, pare. Dati pa naman pa. Si Sarah hindi ganon. Si Sarah. Si Sarah kasi ngayong ngayong 4 na yung impeachment. Doon niya na Doon na-realize na, teka lang, may higher calling ako. Mars! Naka-on ba yung aircon? Naka-on ba yung aircon? Nakakatawa yun. Okay, mali. Ay, ito wala yung remote. Okay. Hindi, so na-lay na natin yung predicate nito, pare. Okay. Gagawin na ni Sarah ang importante para sa bayan. Oo. May gagawin siyang importante para sa bayan. Sige. Sabi mo, after 4 impeachment complaints, Oo. na-realize na meron siyang role. Meron siyang role. Sige. Next natin. Sa unang mga buwan pa lang ng aming termino,
nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya, pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinayang maging bahagi ng 2025 national budget na tagtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa gabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit nito ay ang aking impeachment. Okay, pare. Pare, malupit to. Matindi tong statement niya na to. Malupit. Alam mo yung nakita ko dito kay Sara, pare? Tayo na, magugulatin siya. Exactly! At 2023, Masama pala gusto mo si BBM, magre-resign ako sa 2025. Pare, you're a comedic genius today. The bars, pare. The bars are really good. Sa unang buwan niya daw nakita. Unang linggo. Unang termino. Hindi. Unang buwan pa lang ng aming termino. Unang buwan pa lang. Hindi, ang pinagtatakan ko dito, pare. Hindi niya yun alam dati. Di ba, pare? Alam mo kung anong nalaman natin dito? It's either sobrang galing magtago ni BBM. Ni BBM. Or tanga lang si Sara. Parang gusto ko tuloy iboto si Sara sa 2028 para sa 2030 ma-realize na siya yung nanalo. Pero grabe, pare. Ang hindi ko maintindihan, una-una, who will believe her? Exactly. Sinong maniniwala sa kanya na nakipag-partner at nakipag-tandem siya, pare dapat tatakbo siyang presidente. Correct. Nagbigay siya, nagpabaya siya para kay Bongbong. Alam mo, ito ang malupit dyan, story na yan, pare Ito yan, si Gloria Macapagal Arroyo ang kumumbinsi sa kanya na mag-vice presidente. Na may meeting sila nun, Nagkaroon diba? ng meeting yan Tapos may kasal nun naalala ko, diba? Oo. Pero ang nakagulat dito is, ang nakagulat is, nasa isip niya na pwede niyang lokohin yung tao. Natatanggapin lang yung statement na hindi alam ni Sara na dati corrupt siya. Tapos ngayon corrupt na siya. Correct. Alam mo yun, parang, paano, kung matalino, it's either, alam mo yun, alam to ni Sara, or kung hindi niya alam, sobrang hina niya. Hindi niya kaya maging presidente. Ito nga hindi niya alam. Let's assume, hindi niya alam. Dahil siguro, she was living under a rock. Hindi natin alam. Siguro, Sinabi na natin yan ng mga kakamping. Sinasabi natin yan pala. siguro, she was under the piling of bodies in Davao. Ilang million tayo? 16 million 16 million tayo nagsasabi sa kanya. Uy, Sara Duterte, corrupt si BBM. Correct. Ang dami namin nagsasabi, tapos it's still too... Hindi kasi siya naniniwala. Tapos nung nalaman niya ng mga unang buwan, sabi niya, teka lang. Teka lang. Corrupt nga. Parang corrupt ba? Titingnan ko pa. Hindi. Sabi niya, akin na lang yung Department of National Defense. Ano sabi ni Bongbong? Wag! Ay, medyo corrupt to Tapos ano tawag dito? Kailangan mong i-explain yung budget mo sa Congress. Corrupt talaga si BBM. Sara, bigyan kita 615 million Okay. Sa'yo yan. Pero yung 100 million, okay lang ba? Ubusin ko in 11 days? Pero explain mo sa Congress. Corrupt ka, BBM! Ay! No. Okay. PCB. May mga comments ba? May comment. Wait. Ayan, malinaw at malaking font ang ginagamit sa agent board. Walang sabit nag-statement ang walang malutong na PI yung lahat. Vote for tanga si Sara. Ito si Jay Cedro na sabi niya, burning bush ang kausap niya. Moses! Hindi kasi, alam mo naman yung layer of these jokes, right? Yung burning bush is
said to be probably a marijuana tree or... Seryoso ba yun? Hindi ko alam yun, Hindi, yun yung joke behind it. Kasi, di ba, yung burning bush, ang daming hallucinations nun di ba? So, ang thing is, it was burning hallucinogenic. Talaga? Yun yung joke na sinasabi. Malalim to, pare. Ang daming layers Malalim to si Jay Cedro, pare. Ang daming layers. Bakit habang tumatagal yung video, lumalaki yung butas ng ilong? Oy! Ano yan Pare, ano na to? Sukay natin na si Bam Oo. Kotchin. Uy, Bam, ano yan ad hominem yan. But keep it coming. Okay lang yan. Basta nakakatawa, okay yan dito. Okay. Okay. Tuloy ba natin to, pare? Tuloy ba natin? Mahaba pa eh. Mahaba pa. Oh, sige. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan kong mahalal si BBM bilang Pangulo ng Pilipinas. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso sa ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Grabe. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may mga nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Patawad kung ang mga dinadaanan ninyong kalsada, tulay at proyektong pinondohan ng taong bayan ay madalas masira. Patawad kung ang krimen, iligal na droga at terorismo ay tila unti-unti nang lumalapit sa pintuan ng ating mga tahanan. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy. Kung kaya tila'y tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpowers tulad ng China at Estados Unidos. Oy pare, ang dami natin kailangan i-unpack. Okay. Init yung ulo. Unang-una, ito na lang sabihin ko. Sarah, Oh. BP Sarah, hindi ko kailangan ng patawad. Kailangan ko accountability. Exactly! How about? Di ba, pwede ka bang mag-sorry, tapos pakulong ka na rin? Tapos sabihin mo, I will submit myself Hindi kasi, to inquiries. kasi pare normally, pag nagsusorry yung tao, nagre-resign niya. Pare! Di ba, ganun Oh, yun eh. pare, ito mali sa Pilipinas eh. Oh. 'Di ba dapat pare, ang sinasabi nga nila, 'di ba? Oh. There has to be yung nare-realize mo yung mistake mo, hindi ka lang humihingi ng sorry. Oh. Ano tawag doon? Justice! Alam mo yung nakalungkot? Punchline yung justice! Hindi, siya punchline? there is no justice without accountability. Kaya nga. pare, these are just words. Kaya nga. Ito yung sinasabi ng girlfriend ko dati. Dahil nagpapatawad ka dahil meron kang intensyon eh. Ang problema kasi dito, hindi naman siya humihingi talaga ng tao. Oo. Nagpaparinig siya eh. Correct. Eto Para, sorry ah. Ganun Hindi, siya. pero pare, pero tatanggapin niyo ko yung isa niyang patawan na humingi daw siya ng patawa dahil tinulungan niyang mahalal si BBM. Ay, dapat! Alam mo yung, ang dami na kasi, sinabi niya, patawad daw dahil infrastruktura hindi maganda. Flood control. Flood She's control, all about oo. flood control. Which started during the Duterte Exactly! presidency. Oh my God! Di ba kailan ba lumaki yung kita ng mga diskaya pa? 2016. Nung panahon nila Duterte. 2016. So, this is just so weird. Pare, patawad daw kung lantaran ang pang-abuso ng ating mga institusyon sa pansariling interes ng mga politiko. What? Pumasok yung Pogo noong 2016 nung panahon ni Duterte. Pumapatay yung PNP nung Correct. panahon ni Duterte. Yung pa yun ang malupit doon. Hindi siya talaga humingi ng dispensa dun sa mga namatay. Kaya, Yung mga namatayan. ako ito yung sinasabi ko. Hindi ko sabing mali ni si BBM. Kasi tama rin naman siya eh. Correct. Marami rin naman katiwalian hanggang ngayon.
Ang problema is yun nga, accountability na understanding that na hindi lang yan ngayon. Correct. At ikaw, hindi ka rin bagong mukha. Ikaw, nire-represent mo yung tatay mo. Correct! Lahat ng talking points ng tatay mo, yun din yung talking points niya, di ba? Correct. Droga, terorismo, di ba? Foreign policy. Foreign policy, and this is a woman who does not have a stand on West Philippine Sea, and she tells us na patawad dahil wala tayong independent foreign policy. Pare, meron siyang foreign policy. Ano? Napanood mo yung video niya, Gong Ching Chang. Ganito. Ang thing naman talaga is we do not want to go to war with China, di ba? And then, pero pare, ang stand kasi na tinitake nitong mga DDS na to is to be able to just bend over to China. Exactly. Di ba? So, yun ba ang ibig mong sabihin ng independent? Ang sinasabi niya kasi, when we go against China, hindi siya independent foreign policy kasi nagiging tuta tayo ng US. Correct. Yun yung sinasabi niya. Gusto niyang sabihin. Yun yung gusto niyang sabihin. Yun yung gusto niyang sabihin. Pero hindi yun ganun. Pinagtatanggol mo yung sarili mong bayan tapos tuta ka na US. Di ba? I mean, kung sakali man na yun din ang gusto ng Estados Unidos, then okay siya kasi it aligns with what we also Pare, want. ito yan, pare. Ito yung talking point. Ito yung talking point na malalaman mo talaga na she is still, and I don't know, siguro yung PR writer niya dito, bobo lang eh. Hindi ba talino yung PR writer? Hindi pare, pakinggan mo to. At patawad kung wala tayong malinaw at tunay na independent foreign policy, kung kaya tila tayo'y naiipit sa tunggaliang namamagitan sa mga superpower ng China and United States. Talking point to ng China. This is what they're saying na yung West Philippine Sea is actually a proxy war between the United States and China. And we're being used by the United States as a puppet. This is a clear talking point by the Chinese. In fact, pag pinanood mo yung mga videos ni Gibot Teodoro, kinall out niya na to. Sinabi niya na salamat sa question sa isa niyong propaganda na panic into a question. Bigyan natin ng konting context. No? Ito kasi, itong proxy wars na to already happened before. Yeah. Ang tawag nila nun dati is the Cold War. Diba? So may mga bansa na sinusuporta ng US, may mga bansa na sinusuportahan ng Russia. Diba? So nagkaroon na parang communism, against communism, diba? Meron tayo sa South America, nakita natin South America, ang pinakamalaki example din yan is North Korea. Correct. North and South Korea. Diba? Pero doon talaga nagkakaroon ng gera kasi may difference in ideology. Correct. Clear yun, diba? pare. Clear yung difference in ideology which is communism versus capitalism, diba? So it's like communism versus capitalism. But at the end of the day, it's just people in power who wants to, own power. But at the end of the day, meron pa rin pinanggagalingan na ideological difference. Correct. Dito, sa proxy war dito, anong ideological Klaruhin difference? natin. Hindi proxy nangyayari dito. Walang proxy dito kasi kinukubkub nila yung islands and EEZ natin. So it's not a proxy war. Okay? Tsaka ang proxy war happens within the country. Yes. So ang nangyari, may gera sa loob ng bansa, tapos may sinusuportahan na paksyon, kunwari dito, ang China, may sinusuportahan paksyon ang US. Pero feeling ko malinaw naman na gusto natin lahat na hindi mabawasan yung teritoryo natin, na pinanalo natin sa UNCLOS. Correct. Diba? Tapos ang sinasabi pa nga nito nabalitaan mo yung, medyo I'm going tangential, pero yung ginagaslight tayo ni Marcoleta na sinasabi niya, ito daw si Justice Carapio ang tunay na traidor. Correct. Yun nga, ginagaslight tayo. Do you want to speak more on this? Hindi. Basta. Okay, so ang sinasabi niya kasi, si Justice Carpio, ang pinagtanggol daw niya is yung mga area natin, hindi niya pinagtanggol ng sovereign rights. Correct. Ang pinagtanggol niya lang is like market rights or something na pwede tayo dyan mangisda. So kung tunay daw na Pilipino, si Carpio, pinagtanggol niya na sa atin dapat yung lupa, yung lugar na yun, which is very weird. Correct. Kasi yun yung UNCLOS law di ba? Anyway, ang point dito is, in terms of foreign what do you call this? Foreign policy, di ba? Hindi malinaw. Mali yung sinabi mo na hindi malinaw ang kung saan nakatayo si Sara. Malinaw na malinaw. This woman is very pro-China. And Correct. This woman just wants to give our islands. I stand corrected. Diba? Yeah, So, okay. yun, Actually, that was the next thing. Bakit
even here, bakit hindi niya pa rin masabi na mali ang ginagawa ng China dito sa speech na to? Magandang tanong Directly. yan. Bakit hindi niya Magandang tanong directly yan. sinasabi na mali ang ginagawa ng Chinese Coast Guard pag ina-attack nila Alam mo, ang mga mangingisda Sara natin? Duterte, sa tapang mo, Oo. pwede mo bang gawin yan? Correct. Ba't hindi mo magawa? Hindi niya magawa. Hindi niya Meron magawa. ka bang backer? Meron siyang Kasi, Tagwa. ganito, Pinagtatanggol. it is well documented that the Chinese government really has this in terms of their in terms of their strategies. Correct. Kasi sa Taiwan ginagawa nila yan. Eh. Correct. They really support certain pro-China politicians Exactly. to win the elections. And probably something like this is also happening here in the Philippines. Most probably. Most probably. Okay. Wait, David, comments. Masyado siyang maraming hiningan ng... Basta comments ko anong bill. Sige. Plot twist, writer ni Inday yung bagong ambassador ng China. At saka si Marcoleta. Writer daw ni Inday Sara yung bagong ambassador ng China. Okay, yung mga RG Christine, yung mga sinasabi niya ay tugma sa time ng tatay niya. Tama-tama. Sinigamad, walang sustansyang patawad. Uy, suki yan ha, sinigamad. J. Vincentino, sorry ni Inday, sorry na lang kayo, hindi nyo makikita si Mary Grace Piatos. Oo nga, Inday Sara. If you're talking about, accountability and everything, why don't you just close this issue? Correct. Sino nga ba si Mary Grace Pratos? Sino Correct. si Oishi? Sino itong mga to? Sa dami ng patawad, pinagbawal na to sa palengke natin. PCB! Maganda yun. Malupit ito si Jay, si Edro. Magaling, nakakatawa. Pero ba? Sama ka sa amin sa live. Pero, Okay. wala na? Meron ba yan? Akala ko wifi nagbabuffer, si Madam pala. She puts, Bangkok Jin, she puts the aggressive and passive aggressive. Tama! She puts the, malupit to, Bangkok Jin. Okay. Sige, game. Okay, next natin. Hanggang sa... Inuulit-ulit hanggang Madalas, iniiwasan ng mga politiko ang maagang paghayag ng kanilang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Matagal na akong inaatake gamit ang buong makinarya ng kapangyarihan. Mula sa mga scripted na investigasyon na ibinalot sa katagang in aid of legislation sa pagkidnap ng aking ama hanggang sa mga samut-saring paratang na pilit inuulit-ulit hanggang magmukhang totoo. Okay, pare, unpack natin to. Sabi niya una, madalas daw na iniiwasan ng mga politiko ang maagang pagpapahayag ng kailang mga plano upang hindi sila maging target ng pag-atake. Oo. Kasi yan yung nangyari kay Binay. Yan yung nangyari kay Binay. Kaya lang, yung ibang politiko kasi wala namang impeachment. Wala namang 4 na impeachment na kaso at 2 kasos ng pandarambong sa ombudsman. Kaya kailangan na Mamadali na siya. Ito na yun. Again, this is a strategy nga para lahat ng kaso na ibato sa kanya, pwede niyang sabihin that it is a Politics lang yan kasi tumatakbo na ako. Sabi niya, ngunit matagal nang sinira ng administrasyong ito ang pangalan ko. Really? Ikaw mismo yung nagsabi na meron akong kinausap na papatay sa Correct. mga Marcos. Ikaw nagsabi na walang iba eh. Oh. Ikaw yung ayaw sumagot sa Tinatanong Congress. sa Congress eh. Ikaw yung ayaw sumagot, ikaw yung hindi sumasagot. Ikaw yung merong mga binayaran na Piatos, Oishi, McDonald's. Ikaw yun. Ikaw yung may COA findings. Ikaw yung Diba? ikaw yung bumili ng laptop na 5 times, 10 times the price. Di ba? Ano Sorry, sinasabi ito niya? 6 years naging vice presidente si Lenny. Okay. Tapos Wala. yung tatay niya, galit na galit sa mga babae, tsaka galit kay Lenny, pero hindi na kailan. Ito yung malupit kasi. Correct. Nung panahon ni Lenny, ganun, si Duterte ganun din eh. Malakas din siya manira Correct. eh. Di ba? Oo. Pero hindi niya matira si Hindi Lenny. niya matira kasi si Lenny. Wala eh.
So at the end of the day, tingin ko kung wala talaga, mahirapan kang Correct! makahanap ng Wala. kaso. Pare, nagpunta siya sa hearing ng budget ng OVP. Oh. 2 minutes approve eh! Bakit? Ang ganda na record niya sa COA. Tsaka sumasagot siya. Correct! Sumasagot siya sa tanong. Ang feeling kasi nitong babae na to, she is above check and balance. Correct! Yun eh. Yan yung Oo. problema dito. So, ang tingin niya, yung in aid of legislation is wrong. It's wrong! Meron po tayong check and balances, executive, Correct. legislative, lahat po yun, hiwa-hiwalay, para mag-checkan tayo kung, di ba, para yung kapangyarihan, hindi siya solidified. Hindi. Di ba? Hindi siya concentrated sa isa lang entity. Oo. So, meron tayong check and balances, and para sa kanya, hindi yun tama. Para ito yung mahirap dito eh. Oh, kinidnap yung tatay niya. Bukod doon, ginagamit niya tong mga term na to to gaslight their followers. To think na wini-weaponize yung aid of legislation. Parang pinapakita niya doon, hindi, inaatak lang nila ako eh. Kung sa totoo lang, ginagawa lang siyang accountable. So, sinasakyan niya ngayon dito sa part na to ng speech. Sinasakyan niya yung narrative na, ano yan, victimization yan. Kaya nga. Hindi yan accountability, hindi yan hustisya. Oh, yun, totoo. Yan yung gusto niya palakasin ang dyan. problema kasi sa kanya, ayaw na talagang dumaan sa proseso na Correct. dinadaanan ng lahat ng tao. Pare si Pinoy, pinatawag si Pinoy. Nung sa Dengvaxia issue, pare. Correct. Pumunta siya doon, hindi siya naka-wheelchair, wala siyang neck brace. Hinarap niya yun. Kasi, well, yun yung tamang proseso eh. And para sa kanya, nagpapasailalim siya sa batas. Correct. Itong babae na to, she feels that she's above the law. Exactly. Di ba na, hindi ako magpapa-under sa kahit anong bagay na yan. Which is very, very frustrating. Lalo na for a person who wants to be a president. Correct. Now you have a person who wants to be a president na ayaw ma-check and balance. Ito pa yun, pare. What she's trying to say now is that the institution of inquiry in aid of legislation is wrong. What she is effectively saying is that pag naging presidente siya at chinek siya ng in aid of Yari yan legislation, paninira lang yan. Kaya nga, hindi, tsaka talaga yari Yari siya. yan. Kasi powerful na Exactly. siya eh. Parang tatay niya lang yan eh. Exactly. Naalala mo yung sabi ng tatay niya, sige, pipirmahan ko yan. Pipirmahan ko yung bank secrecy. Pwede Pero, tignan niyo ang bank account oh. ko. Sabi ni Trillanes, sige, ito po, pirmahan niyo Dibahan na. nyo na po. Ito na po. Ito na. Hindi, sige, sampalin muna kita. Sampalin kita sa publiko eh. Ayan, ganyan. Ganun sila pare. They do not believe that they are under the law. Correct. And they're bulldozing democratic institutions to show na sila yung victim. So, ganun. Ganun yung... Nakakatawa eh. Kasi may term na kumakalat ngayon sa mga tawag sa mga ganitong entitled. Eh. Ano? Bonjing. Yun yung tawag nila dito. And looking at Sara Duterte pare, medyo bonjing to pare. Medyo. She feels very entitled. Bawal Correct. siyang in aid of legislation. Oo. Diba? Tapos lagi siyang patawad, lagi siyang pasadboy. Correct. Bonjing pare, bonjing. Mama! Daddy. Daddy pala. Ang bonjing kasi yan yung mga mamas boy na hindi na lumaki ng hindi na lumaki ng maayos eh. Pero sa case niya kasi babae siya. Sorry. Anyway. Anyway, comments muna. Wala yatang bago. Bago? Wala. Wait, tingin tayo kasi maganda yung mga comments, nakakatawa. Walang sustansyang patawad. Walang bago. Wala bago. Hindi kayo nag-comment. Masaya magbasa ng mga comments ninyo. Sige, ituloy ko ba? Ganun ang nangyari kay Binay. Sana ganun ang mangyari kay Sarah. Kung gagalingan po natin. Simple lang naman kailangan gawin eh. Huwag natin siyang botohin. Correct. Yun na. Nasaan na tayo? Ito na. Yan. Matagal Dito. na. Hanggang dito na. Sige. Okay. Dahil ay matagal na rin akong hinatulan sa mata ng ilaw. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila ng pangalan ko. What? Ngunit may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa mga susunod na henerasyon. What? You mean si Kian? May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Wow. Walang pangalawang pasaporte. What? Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Ano yun, pare? What the
pare, ito ang ginagawa niya dito. Mm. She is drawing a line between us and them. Correct. Yan ang ginagawa niya na dito. Parang kwento siya, okay, sad boy, sad boy, sad boy. Ngayon, ito na yung part na, okay, merong us, merong them. Correct. Us, tayo yung mga kawawa. Them, meron sila mga pasaporte sa ibang bansa, Oo. meron sila mga bahay sa ibang bansa. That is a narrative that is being painted palagi ng mga autocratic. Ayan pare, yung class struggle ay wini-weaponize. Which is wrong. Exactly. Kasi pare, the class struggle is true. But it is difficult to fight the class struggle if you are a political dumbass. Come on! Exactly! I mean, for all the weaknesses of sino yung presidential na tumatakbo, yung Ano? yung pula, yung matangkad, Calyodi. Oh. Yun yung tunay na pwedeng lumaban Oh, for class pare. struggle. Kasi Exactly. talaga, pare, pag nakita mo siya alam mo yun, nakita mo yung May struggle. struggle eh. Nakita mo yung May struggle eh. May struggle sa buhay. Diba? Ito si Sarah, pare. Tignan mo namang itsura. Pare, ito pali. Lagi nasa dahig yan eh. Lipat ka ng lipad. Sa aeroplano. When did she ever felt a struggle? Pare, yung struggle na pinagdadaanan niya na ito, kagagawan niya to eh. Hindi naman ito pinanganak siya sa kahirapan. Correct. Ang ginawa niya, pinanganak siya sa masarap na buhay, mayaman na pamilya, gumawa siya ng mga krimen, kasi hinahabol siya. Nag-struggle na siya eh. Nag-struggle siya. Struggling. Kasi hinahabol na siya eh. Oo. She's being made accountable eh. Correct. Yun yung struggle niya pa. Ang hirap, pero ako sa totoo lang, ang hirap maging accountable ah. Yan ka naman Sa kasalanan mo, tapos sa sarili mong kasalanan, ang hirap eh. Parang gusto mo mag-share about your stories of being accountable. Hindi. Ang hirap lang talaga. Ay no, grabe to. Comments. Tingin tayo sige. comments. Grabe, ang ganda nitong speech talaga ni Sarah eh. Wala na nagko-comment Wala na Then sabi niya pare, marahil ay matagal na rin akong hinalulan sa mga mata ng iilan. Hindi daw siya kailanman natakot sa pagsira ng kanyang pangalan. Sabi niya, eto may takot ako. Nahiya bigla yung sheriff na nasapak. Ay, na to, J-Centro na to kanino pa eh. Inday is throwing sheets on the wall and hope everything will stick. Apparently, DDS will eat shit that Inday throws. Exactly. They eat shit for breakfast eh. Oo, parang, ang tinitira niya kasi dito talaga daw, ang tinatry niya i-target is the Vismin region. Oo. Yun talaga, kasi yun fair game pa yung Vismin eh. Diba? So, yun yung mga kaibigan natin sa Visayas, sa Mindanao, mga kamag-anak natin. Kailangan natin silang kaibiganin. Okay, meron tayong ilang pang years? 2 years? 2 years. May 2.5 years pa tayo, di ba? May 2 years or 2 years, something. 2 years. We have 2 years to do this, no? So ngayon, ang gawin natin for the first 1.5 year, wag muna tayo mamulitika. Kaibiganin lang muna natin. Diba? We just become friends with them. Tapos pagkaibigan na natin, saka na natin ano yun. Kasi pare, yun yung tinitira nito eh. Naiinis ako eh. Kasi pare, honestly, ang ganda ng pagkasulat eh. Actually, hindi ako naiinis ako dahil ang pangit ng pagkasulat for me. Hindi. Kasi It's so incredibly pretentious. Hindi, It's so hindi, incredibly trapo. Hindi kasi ikaw yung target eh. Oh. Pero parang imaginein mo yung tao na parang, uy, kawawa naman ito, inaapit talaga, porket provinciana. Ay, nako, eto Kasi na. yan yung role na inaalito mo yung damit niyo. Exactly yung tinatanong ni Bam Conjin. Oh. For who is this actually for? I mean, honestly, the DDS don't need prodding to vote for a Duterte unless the actual numbers of DDS not really as big as they service. Hindi, ang kinukuha nito, first, solidifying the DDS. Second is to really, yung Vismin eh. Kasi tingnan mo yung itsura niya dito, parang wala man lang alahas, may maliit siya na ano. Tapos may bulaklak dito. Ang gusto niya ipakita dito parang probinsyana, di ba? Mabait, inaapit siya. This is a complete 180 from everything else that she has done. What they're trying to do here is to repackage her image. Yes. In fact, napapansin nyo sa kanyang demeanor at sa kanyang pagsasalita, walang agresibo, walang mura, Kahit yung etc. pag-upo niya, hindi straight body. Correct, Nakaganon ng konti eh. Tsaka yung damit, she never wears clothes Exactly. like that. Di ba? Diba? Sobrang weird. Sinimulan na po nila ang pagre-repackage kay Sara Duterte with this one. Tapos yung buhok. Di ba? First time na ganyan yan, tsaka pinataas yung cheekbones niya eh. Wow! Paano mo nalaman yun?
Observant. Observant. Okay. Play. Next na. Na ako'y kahadlok nga, moabot ang adlaw nga dawato na lang nato ang kapobrehon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop, nga mawad-an na lang ta og paglaom. Ug labaw sa tanan, na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Okay. Okay. Pare, Okay. merong May Bisaya na May part. Bisaya. Basahin ko yung translation Sige, from... sige, wait. Siyempre. Tignan ko muna kasi parang mali ho nalagay. Ito. Okay. Tama. Okay, in Tama, English, tama, in tama. English pare. Okay. Okay lang. I fear that the day will come when we will just accept poverty as fate. Okay? That we will get used to mistakes. Wow. And that we will just lose hope. Oy. And above all, I fear that the day will come when we will no longer have a Philippines to give to our children. Pare, Pare. una, ang ganda ng statement. Maganda yung pagkasulat. Ano ka ba? Masyado ka madali ka madala. Hindi, kasi ang point dito is kailangan natin talagang tanggapin na magaling yung pagkagawa kasi from there kasi then we can understand how to be able to battle this. Okay. Kasi kung sabihin natin na hindi magaling yung pagkagawa pare, then we will just alam mo yun, walang kwenta tong speech na to. Pero may kwenta tong speech na to and this speech moves hearts and moves people. Okay. To take it seriously. So we now need to pretend that this is actually nice. True. You need to pretend that's actually true. Because it is nice eh. What is funny is, it is not true. it's not true and it's not nice to me. I'm sorry. Hindi kasi ganun. I'm sorry. Ang sinasabi niya is, tatanggapin na lang ba natin na yung poverty is something na normal? Ito na lang pare. Madam Sara, ilang taon na po at ilang dekada na ang kahirapan sa Pilipinas at yung tatay mo ay instrumental sa pagkalugmok natin. Exactly. So hindi namin pwede ngayon na biglang hindi mo pwedeng sabihin ngayon na tatanggapin na lang ba natin? Matagal na po kaming mahihirap at naghihirap. Huwag ka mag-pretend na ikaw ang almighty na Ikaw ang magsisave. solusyon. Ikaw ang solusyon dito. Ito yung example na naman ng 3 to 6 months. Exactly. Ito na naman yun Diba parang okay yung kahirapan. Kung addict para kay Duterte sa kanyang kahirapan. Correct. Ititigil niya yung kahirapan in 3 to 6 months. Feeling ko parang hindi nga niya alam kung ano yung GDP. Exactly. Hindi niya alam yun. Pare, ito sabi niya. And above all, I fear that the day will come when we will no longer have Philippines to give our children. Huwag ka mag-aral, Sara! Meron! Ang problema, baka hindi ka kasali. Diba? I mean, for a person who is giving out our territory. Correct. Sa Exactly. China, siya ay nagsasabi na baka wala na tayong mabalik ang Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ng... Kasi pare, she is trying to become hopeful dito sa Correct. statement na to. Pero she ends with, okay, baka wala nang Pilipinas. Ang labo Kasi this person is speaking as if wala siyang agency to change anything. Vice President siya pa. Exactly! Naging DepEd siya eh. Correct! Diba? Marami siyang paraan para gawa ng solusyon. Ito nga pinagsasabi niya. Exactly. Ito pare sabi niya, I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Wait! 2 years ka ng VP eh! So yung 2 years na yun, ito na yung in-offer mo yung Hindi life na 2 and years, strength marami mo. na yun. Pare, so ito na pala yun, Sara. Nung DepEd ka na 2 years, ito na yung in-offer mo, ito na yung level ng service na pinoprovide mo, pare. So, sobrang labo. Ang sitwasyon kasi dito, now you have a person na very entrenched sa politics, yung pamilya na nasa politika pa rin. Correct. Hawak nila yung Mindanao. Pero ang pinapakita niya, I'm very powerless. Correct. Wala akong nagagawa. Di ba? Bigyan niyo ako ng oportunidad para may magawa. Binigyan Binigyan ka na ng eh! chance! Binigyan ka na. Ang unang oportunidad na binigay sa'yo is tumakbong presidente. Pero hindi mo ginawa. Ang Correct. pinatakbo mo si BBM. Kasi sabi mo, okay, sige, tandem kami. Siguro kasi akala mo, pagbibigyan ka sa mga kalokohan mo. Pero parehas kayo ganid eh. Correct. Ang magnanakaw, galit Galit sa sa kapwa magnanakaw. Mali eh. Kaya eh. Pare, ito yun eh. Oh. Ito yun. Oh. Na
Nagsasabi ka na hingi ng tawad tapos gagawa-gawa ka ng desisyon. Noong 2016, nagkamali ka. So ngayon, maniniwala kami sa'yo? Well, hindi 2016, 2022. 2022, maniniwala kami sa'yo ngayon? Di ba? Sa choices na ginagawa mo ngayon? So, kung sinasabi mo na pangit yung track record mo in decision making, bakit ka magiging presidente kung saan ang pinakatrabaho mo is decision making? Exactly. I mean, Ano? nakita mo na may mali siya on the first month, di mo kinurek? Naghintay siya ng Naghintay 2 ka years. ng 2 years? Ikaw, tapos ngayon gusto mo maging presidente? Diba? Sabi niya, nakita niya magnanakaw ng first month. Correct. Anong ginawa niya? Naghintay lang Anong siya, ginawa pare. niya? Ito yung tapang at tapang. Matapang ka? Tapang at Tapang malasakit. malasakit? Ito yung tapang? Diba? Walang tapang, pare. Hindi, matapang lang siya sa mga kaya niya eh. Matapang siya sa sheriff. Sa sheriff, Yung mga kaya niya pare. mga kaaway niya. Matapang siya pag nasa Zoom. Diba? Ganyan naman yung mga Duterte Correct. talaga eh. Matapang lang sa salita, pero pag nandyan mula I'm frail. Atras abante yung mga Kaya nga, tratado na yan eh. ang problema sa inyo, ganito, you always love punching down. Correct. Magaling kayo pag yung mga mahirap na drug addict. Mm. Pero pag yung sila Peter ko, binibisita kayo. Di ba? Peter Lim pala, iba Correct. na. No, Pag si Justice Carpio nakadebate nyo, atras kayo. ang problema sa mga DDS, lalo na sa mga Duterte is, matapang lang kayo kung sa tingin nyo kaya nyo, kung mahirap, kung walang kapangyarihan, kung wala sa kapangyarihan. Pero kung may konting laban, naatras Naatras eh. Di ba? Nakaka-irritate. Ang ganda na sinabi ni Jay. Ano Tree sabi? planting kasi ang benchmark ni Madam. Uy, may tree planting din si Bato Nakita mo ba yun? So may what do you call this? May isang government agency na may parking lot na may pa-tree planting si Bato pero hindi siya dumating. May pinapunta siya. Isang puno lang. Jay Vincentino, Inday, I offer my life, blah 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 blah. Mga Pinoy, hard pass kami dyan. Salamat na lang. Okay. Jay Tinyo, nung manalo si BBM, muntik na ako mawalan ng pag-asa. Masyado pang e-etchos naman yan, Inday. Ito. Bangkok Jin, she is gaslighting to such a heightened degree that if someone smokes within 50 meters, sasabog yung studio. Last part. Wait, last ito. Buti na lang hindi siya nag-white na damit kasi masyadong ng OA. Kung naka-white siya, talo niya na si Bong Revilla. Okay, play. Ay, last part guys, last part. Kapit lang tayo, kapit na lang Mga tayo. kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit. Para sa Diyos, para sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Wow! Syukran. Nagulat. Ay, ayun naman pala eh. Ay, di ba boto ko na to? Ibabalik ka ng dapat malasakit. Yan ang hinihintay ko na sabihin niya eh. Ako pare alam mo kung ano magsasolve sa Pilipinas Ano? sa mga problema? Tapang at Tapang malasakit. Yun lang yung kailangan. Parang sa basketball lang yan. Anong kailangan ng Pilipinas? Puso. Kaya tayo ginananalo. Kaya wala tayong nararating eh. Naniniwala tayo sa mga kalokohan na tapang at malasakit. I mean, unang-una, bakit mo kailangan ng tapang, Sara? Ang ipakita mo, accountability. Kung matapang ka talaga. At results. Di ba? Results. Kung matapang ka talaga. Kung matapang, ganito, alam mo kung paano niya pwede ipakita yung tapang? Oh. Humarap siya sa Exactly. korte. Humarap siya sa korte. Lumabang ka ng patas sa korte. Pare, yun yung mahirap. Ang ganda ng statement yun. Kasi yung mga Duterte, hindi nila ginagawa yan. Ayaw nilang lumaban ng patas. Correct. Duwag eh. Walang tapang. Baka may malasakit. Baka naman may malasakit. May malasakit ba siya? Kay Piatos. Nung nasa DepEd siya, may malasakit ba siya? Oo. Nakita mo, may nag-comment na DDS. Ang makapagsabi lang kung mahina si Sara sa DepEd, mga teacher, kung mahimik kayo. Sunod-sunod yung comment ng mga teacher. Teacher, wala siyang kwenta. Teacher. Ang sabi nga nila eh, di ba? Ah. She's the worst Secretary of Education Parang lalo na that kay they've Kong. ever had. Hindi kasi in fairness, yung DepEd, maraming mga luminary dyan na malulupit eh. Correct. Pare dumaan dyan si Raul Rocco.
Tapos ngayon, si Sani Angara. Sani Angara. So, may magagandang, may breed. Oo, may may breed breed. yung DepEd eh. Tapos, biglang lalagyan mo ng, di ba, ng Inday sa ara eh, di ba? So, medyo hirap siya. May malasakit siya eh. May malasakit siya kay Omar Duterte. Grabe talaga to si Omar Duterte, pare. Si Omar Duterte, pare, ano siya, parang galing lang talaga siya sa Bira Mall. Ayan na tayo! Get over. Get over kay Omar Duterte. Kay Omar? Para siyang pinsan nung anak ni Tulfo na mataba. Ano yun? Nagsama sila. Ano paano anak ni Tulfo na mataba? Basta Hindi ko alam. Basta naalala ko yun. Sila talaga eh. Pero anyway. So yun. Yun yung speech ni Sara Duterte. Pare, ako, na-overwhelm ako with emotions. Ang emotions ko ay hate, disappointment, and I'm overwhelmed with what? Yun ang nafe-feel ko, pare. Ako pare, nafe-feel ko dito is wala na talagang respeto si Sara Duterte sa intelligence ng mga Pilipino. Kasi feeling niya pare, kaya niya lang talagang paikot-ikutin, kaya niyang i-gaslight, kaya niyang bula-bulahin. Diba? Na kala niya, kaya niyang daanin yung mga Pilipino sa pagiging parang, alam mo yung inaapi sa telenovela. Correct! Ganun yung gusto style niya. Eh. Para siyang inaapi. Paano ka inaapi? Anak ka ng dating presidente. Pare, may malasakit ba si Sara? Bigyan kita ng facts. Sige. Nung 2023 po, mga kababayang bigots, ang kailangan nating classroom ay nasa 6,379 classrooms. Kailangan nila itayo noong 2023. Ilan yung nagawa? Dahil sa malasakit ni Sara, Ilan? nakapagtayo siya ng 192. Clearly, that is what? 3%. Ganyan po ang malasakit ng Sara Duterte, pare. Pare hindi, may ginawa naman siya. Meron. Gumawa siya libro. Oo. Ang kaibigan mo si Sara. Diba yung loro? Correct. Loro. Tabang, pare. Anong tabang? Isa pa natin, ibalik natin ang ROTC. Hindi ako kumbinsido dito. Ayoko rin. Nabalik. May ROTC na ba? So sa malasakit, wala. Sa tabang. Sa tabang, parang wala rin eh. Tapos, eto na lang. Simple lang na lang po natin. Ano kasi po ba ang na-achieve talaga ng Sara Duterte? At ngayon ay nag-a-appeal na tumakbo. Ito ang tanong ko sa mga DDS pare. Kasi hindi naman magbabago ang ang opinion ko kay Sara kasi wala naman siyang ginagawa eh. Well, sige, tuloy mo. Pare, ang ginagawa niya lang, nagta-travel siya papunta sa Hague, babalik, punta sa Hague, babalik. Wala siyang ginagawa. So, ngayon, ang challenge sa mga DDS, ipakita niyo po sa amin ang track record ni Sara Duterte. At doon po tayo mag-usap. Pero hindi po sapat na, may ginawa siyang 193 classrooms. Hindi pwede yun. Dapat may benchmark. Sabi nga ng isang commenter kanina, hindi pwede na tree planting. Ikumpara po natin sa mga ibang vice presidente. Ang kalaban niya, syempre, ano ba ginawa nila dati? Hindi, itong si Sara kasi, tumatakbo lang siya. Ang panglaban niya is anak siya ni Duterte. Correct. Ni May apelyido eh. Duterte. Apelyido lang. Yan lang yung pinanggagalingan nito, pare. And kung hindi kayo kasi may kilala pa ako na apelyido rin lang na tumakbo eh. Ano? Kung masaya kayo doon, Oo. di ba? Sino yung tumakbong apelyido lang yung dala? Si Barzy. Hindi gagi si BBM. Galit na galit si Sara kay BBM. Pero tumatakbo siya, para rin lang siya si BBM na ang dala lang apelyido. Yun lang. Apelyido ng mga tatay nilang autocrat. Correct. Diba? Di ba ikaw nagpalalo kay BBM? Kaya nga daw patawad. Kaya patawad. Anyway. Ay, no. Maraming po salamat sa pag-join nyo sa amin. Mataas ang ang comments natin. Isa pa tayo, one last. Sige. Isa pa Sige. tayo. Kailangan ko ng beer eh. Sige, hindi. Kukuha na lang. Relax muna tayo. Salita ka na muna. Relax muna tayo. Ito yung topic. Ito yung topic. Ang topic natin dito. Top 5 favorite DDS Bible verses. Tangina. Pare, problema dito, hindi ko pa nakita yan eh. Kaya, salita ka na about Jesus Christ.
Sa totoo lang po, si Jason lang naman ang naniniwala sa higher power. Ako, self-confessed atheist ako eh. Jay, Remreng Espiritu. Pare, may isang tangingot ma-impeach yan niyang bobo mong Sara, wag ka umasa bobo tangi, hindi qualified utak kawat. Sorry, hindi ko po masyadong, walang utak peking abuhaga. Nasabi mo. Hindi ko po medyo naiintindihan yung gusto niyo sabihin. May nag-comment. Hindi, basahin mo. Subukan mo basahin. Hindi, yun nga. Wala mo ng Tagalog versus Bisaya after na lang ng election. May nag-comment pala na gano'n. Comment, Sir Remrem, if you're new to the channel, we just make fun of things here. Siguro yun din yung intention ni Jay. Wag po kayong Relax lang tayo. Relax lang po tayo. Yan si Jay po ay pro-politically correct bigots po yan. Wag po Hindi, ang sinasabi kasi ito ni Remrem is, huwag yung pagtawanan yung mga Bisaya kasi siya anti-Sara din siya eh. Oo nga, yun nga. Nagkataon lang po. Pero kasi, minsan, nakakatawa rin naman ng mga Tagalog. Kasi yung mga kurap, karamihan din Tagalog eh. Hindi, pero ito lang Kung taga Davao po kayo, Davao City, wala na akong masasabi sa inyo. Binoto nyo yung cartoon eh. Well, Pare, hindi lahat eh. Hindi, lalahat ko na ngayon. Hindi pare, kung bobotohin nyo po itong karton at ganyan po ang pag-iisip nyo, knowing na nasa hig na siya, wala na akong magagawa pare, wala na ako dun. Wala na talaga ako dun pare. Wala na akong nakitang hope doon. Ako tingin ko, ganito. Nag-number to si Bam Aquino pare. Sa Davao hindi eh. Hindi, naiintindihan ko. Gets ko naman eh. Pero kumakalat eh, di ba? Gano'n naman ang mga... Si Bam? Ideally, dito tinatry yung cases eh. Pero let's... Hindi, yun nga yung problema rin sa atin. Sige, bago tayo pumunta dito. Masyado tayong purist. Hindi na, pwede bang hindi dapat lahat? Sorry. Shout out sa mga katulad kong purist. Pagod na po kami. Pagod na kami makipagkompromiso. Pare, ganito Pare, pagod na kami makipagkompromiso. Hindi, naiintindihan ko. Hindi! Pero pare, ikaw rin yung... Umalis na yung Mindanao. Sige! Republic of Mindanao na. Gagit ang Mindanao. Gago, hindi Bicol eh. Hindi apelido ko. Tatay ko taga Mindanao. Ay, seryoso? Oo. Hindi ikaw ang taga doon! Hindi yun nga. Pero yung tubo ko pare taga Mindanao. No, sige na nga. So, So dahil sinabi mo yan sa akin, babaguhin ko na yan. Ganito pag hindi ka ka-DDS nagbabago yung isip mo with correct arguments. So tinaya mo yung pagkakaibigan natin para hindi ko galitin yung ECB. Sige. Top 5 favorite DDS Bible verses. Ayan, Bible verses at alam na. Ay, ikaw mo naman may background. Sige, so ang napapansin kasi natin sa mga DDS, pag meron silang sasabihin, lagi sila nagsastart with the Bible verse. Kadalasan galing sa Old Testament. Yes. Pare, ito yan ang ano ko, pare, yung mga lalaki, kadalasan mga lalaki at mga babae na walang ability to create proper argumentation, they refer to the good book para panggalingan ng premise ng argument nila. Alam mo kung saan ang galing yan. Ano? Kasi ang thing kasi, ginagawa yung scapegoat. So tama ka. People who cannot argue properly sometimes use... Sometimes! Most of the time, use Bible verses. Correct. Pero para alam mo kung saan siya nanggaling. Ang thing kasi is, nung si Jesus Christ, inaano siya, yung tinetempt ng demonyo, ang sagot niya palagi, puro verses from scripture. Ay, seryoso? So parang doon siya galing. So si Jesus Christ, So parang, sinasabi nila, demonyo ka. So ang sagot nila sa'yo, scripture. Pero naalala ko lang kasi yun yung reading today. Nagsimba ako. Malupit to eh! Malupit eh! Nagsisimba eh. Ikaw mag-guide sa atin dito. Number 1, top 5. Top 5. Proverbs 19 verses 21. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sorry, if I may ask, how do I know which are my plans and which are the Lord's plans? Hindi ka kasi Duterte, kaya hindi mo naririnig si Lord. Wala! Yung mga Duterte,
Meron silang direct line kay Jesus Pare, ito, Christ. if I may quote Oh. one philosopher, Oh. iparamdam mo sa akin! Iparamdam mo sa akin na mahal mo ako! Hindi, pero Oh. yun yung thing pare sa mga DDS. Mm. Feeling nila pare talaga, yung Diyos pare, nakakausap sila straightforward, diretsuhan. Meron din ganyan ako naaalala na naririnig niya yung Diyos eh. Sino? Naririnig niya talaga, pare. Sino? Ayun eh, kawawa yun eh. Nasa Mandaluyong yun din eh. Okay, next. Next. Ako magbabasa. Number 4. Deuteronomy 31:6. Do not fear the road ahead, for God walks with you. His hands will guide you, and His grace will sustain you through every trial. Pare! Pare, alam mo, You! ginawa siyang stories ni Joel Villanueva nung nadawit siya. Sa flood control! Pare, when he was doing the flood control projects, God was with him. Pare, may theory ako nito pinost ko sa page natin. Na pare, si Joel Villanueva, kinausap siya ni Jesus. Correct. Na siya yung magsisave ng tao kasi Actually, magkakaroon ng the another great great flood. flood. Oo. Kaya niya pinipigil yung flood control. Correct. Kailangan na i-cleanse ang Pilipinas. Kailangan. Pero pare, sobrang nakakatawa na kinasuhan ka ng pagnanakaw. Ang sagot mo, Bible versus norms. Kasi pare, napaka-normal to Naalala mo yung pag mayroon kang DDS na pinagtatawanan, tapos matatalo siya sa argument. Alam mo yung sasabihin niya sa'yo, parang ganito eh. Ano? Ang mapagmataas ay binababa, at ang nasa baba ay tinataas! Ang dahil lang tanga sila, mapagmataas ka din. Hindi nila na-measure eh. Although, in-agree nila na mas mataas ako. Yun naman ang ano ko doon. Yun lang naman importante. Yun naman ang importante sa akin. Dali, comments muna tayo. Comments muna tayo. Wala may comment. Hindi, nawala eh. Nawala yung comment. Nawala yung comment. Wait. Paano ba to? Simula nung sinabi yan ni Joel Villanueva, hindi na siya kinausap ng Diyos. Ito, Jay Cedro. Lagot kayo kay Alvin Aragon. Ay, wag! Bakit pa sa Santi kayo? Hindi, kasi si Lord pare nagpa-resign kay Easy. Yun na nga. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Yeah, actually, dalawa pala. Hindi lang DDS pare yung yung gumagamit ng Bible verses. Iba ang maliliit na edits niya. Small dick guys also used to Bible. Si Izzy Trazona, awang-awa ako dito eh. Oh, bakit? Kasi hindi man lang siya parang nakasama sa concert ng sex bomb. Alam mo, Diba? Alam mo may nabasa akong comment na sobrang nakakatawa. Parang yung mga ganito, yung mga katulad dito ni ano parang yun? Alvin Aragon, yung mga sobrang fundamentalist Christian. Lagi nila sinasabi na yung mga babae dapat nasa bahay lang. Ay, di ba? Lagi nila sinasabi yun di ba? Pero pare, pag hinihinga na daw sila mag-provide, ang sagot nila, "Oy, gold digger." Again, another example to, pare, ang dami niyang parallelism sa mga Duterte. Di ba? Walang accountability. Correct. Kaya na gusto mo, sige, ikaw yung hari ng bahay, o pay yung pera. Ay, magbigay naman ng pera. Pero pare, question. Gumagana ba to talaga? Gumagana. Na parang pagka madidemanda ka na, kinukot mo yung Bible, gumagana ba yan? Kasi trend siya pare. Kati si Alan Peter, pare, gawa ng ganyan. Parang meron siyang vlog. Susunod siya dito. Actually, Meron siyang vlog. Vlog 365. Sasalita lang siya tungkol kay Jesus Christ. Pare, pag nag-iisip daw si Alan Peter, dalawang bagay lang ang hawak niya. Ano? Biblia at konstitusyon. Kasi daw, mahilig daw siya sa rules. Constitution, full of rules. Bible, puro rules. Anyway, Sige, next. wala na tayong viewers. Next. Ayan. Yan, ito, ito si Duterte lang yan. Sabi nakakatawa to. Ecclesiastes 3. Sabi niya,
there's a time to be calm, there's a time to be silent, to be poignant, a time to be subdued, and a time to be vicious. Explain mo nga, Pare, Batch. Hindi ko so maintindihan nung tinatanong siya about yung pagpatay sa mga drug addict and everything, ito yung kinote niya. Sabi niya pa yung mga times daw na kailangan mo talaga maging vicious sa mga kriminal. So, pare, even in the point of killing people, pare, talagang binabalikan pa rin nila yung Bible. Correct, pare. Iba! Kasi mali ang Bible eh. Di ba pinagpapatay nila yung mga Malachites? Old Testament. Exactly! Di ba, ang tingin nila sa mga drug addict Malachites eh. Alam mo yung nakakatawa? Ang hilig nila mag-quote sa Bible, pero hindi nila kinu-quote si Jesus Christ. Correct. And Duterte, seen here measuring Bato de la Rosa's dick. Naalala ko, nag-post ako ng small penis jokes sa group, sa page. Sa page. Tapos pare, ang daming mga nag-comment na lalaki. Eh, paano kung ganito lang naman talaga ako? I'm born this way. So sabi nila isa, Asians tayo, ano magagawa? Hindi pare, pero yung measuring your measuring your manhood as a measure of your manhood. It's a completely Western concept. Okay. wala yung cultural relativism. Okay. The cultural sense is all this. Pare, alam mo yun, may theory sila na sinasabi. Kailangan daw na ang pinaka what they call this, correlated sa magiging masamang tao daw is a micropenis. Oh? Pero yung micropenis is 3 inches and below. Erect. Erect. So yun yung sinasabi nila. Kasi si Hitler, yung mga like super sasama daw na is they have micropenises. Kahit si Teka Epstein, lang, meron ba kayo ruler? Kahit si Epstein pare. Talaga? Oo. May ruler ba kayo dyan? Yun yung sinasabi nila. Parang napanood ko yan. Anyway, sige. Next. Ikaw na to. Okay. Favorite mo. Favorite ko si Alan Peter eh. Number 2. John 15:13. No one has greater love than this, to lay down his life for his friends. Pare, ang lupit For a na. DDS to say that, Yeah. pare matapang. Correct. Kaso lang, ba't lahat sila ngayon Nagtatago. Tapos, pare, sabi ni Bongo, ba't ako nadamay dyan? Pare, kala ko pa laying our life for our friend. Exactly. Diba sabi niya? Unless your friend is Tatay Digong. Natawa ako eh. May caveat kasi yan, pare. May caveat naman yan palagi. Sabi ko nga, lay down your life for your friends. Correct. If your friends are in a good position. Correct. Pero pag nakakulong sila, wag na. Natawa ako dito. Lahat sila nagmamalinis. Si Bongo pare na number 1 na nagdala pa ng pizza kay Duterte. Correct. Ba't ako nadamay dyan? Taganda lang ako ng pizza eh. Ay, siguro ina-assist ni Bongo, ano ba yung mga ginawa ko dahil nasali ako dito? Na-realize niya, siguro na nagbigay akong pizza. Parang meron siyang video. May siyang video na kinikwento niya. Okay, pag nahuli na buhay, ito yung halaga. Oo. Pag namatay, ito yung halaga. Teka lang, tapos sinasabi niya, hindi daw talaga policy yan. Pero kabisado niya kung magkano. J. Vincentino, gumana kay Alan Peter, tingnan mo kung hindi niya kinukulit nung 10,000 na ipinamigay niya. Tama naman. Simula nang sinabi ni Joel Villanueva, nabasa ko na yan. Okay, ipasok si Dick sa 2028. Hindi na yata tatakbo si Dick. Kaya ako matanda. Hindi na. Tsaka ayaw na rin pumasok. Ay, next. Last. Romans 13, pare. Nakikita ko to sa mga page ng mga Christian, Jesus-loving, hindi kumakain ng dinuguan friends. Pare, ano yan? Cool yung mga yan. Pare, lagi nila itong pinapost, lalo na panahon ni Duterte, pare. Go.
let everyone be subject to the governing authorities. For there is no authority except that which God has established. Para may kasunod pa to. And people in authority are there because of God. So pare, totoo pala yun, ano? When you become a president, you are blessed by the Lord Himself. Ganun ba yun? Para bumalik tayo sa sa mga hari. Correct, Divine, ano ba tawag doon? Divine right. Divine right, divine anointment. Grabe pare. This is wrong. No. This is not true in a democratic society. Or, if your God anoints a Duterte, your God is a bad God. Okay? 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 Or punishment. O baka naman kasi yung 30,000 na pinatay niya, yung previous life nila, masama. Hinahalo-halo sa Maniliyo. Karma nila Hindi yun. Bible yun. Ay, di ba Bible yun? Hindi na yun. Ano yun what they call it, Kamasutra yun. Pare, but kailangan sumunod ka na lang. Hindi, kasi Ito pare, yung sinasabi niya. Kasi ang authority ng presidente na eventually i-wield ni Sara, sumunod ka na lang. kaya sila nagpa-black vote eh. Ay, ang cool talaga ng mga INC. Uy! Ano yun? Ano yun? Hindi ko pinapangalanan eh. Nilagay mo sa picture eh! Ikaw naglagay dito. Hindi ako naglagay dyan, gago. Ikaw. Ngayon ko lang nakita yun Wow, eh. wow. Balik na natin, wow. Puta pare, humingi kang tawad. Wala kang accountability dito ha. Gusto ko lumuhod sa harap ng 13 viewers natin. Pero instead na lumuhod at mag-take accountability, tatakbo na lang. Dahil ganito, biro lang sa mga INC kong kaibigan, well, whatever, di ba? Wala akong pamag-anak na INC, pero patawad siguro sa mga INC, this is just a joke. Pero kasi talaga karamihan sa inyo, iba rin talaga yung banat eh. Actually. Diba? Iba. And I expect na ibubobotohin nila si Sarah. Yun ang nakakalungkot lalo. Kaya, Diba? Wala ba kayong ibang ano naman? Ganito. Surpresahin nyo kami kaya. Ano kaya kung sa 2028? Gulatin nyo kami. Ganito, ang thing kasi is, authority, especially human authority, should never be trusted. Because power always corrupts. Correct. Kaya nga tayo, di ba, kahit ngayon pagkagawa ng sistema natin, may check and balances eh. It is very difficult to trust authority. Ang importante is, dapat lagi tayo nagdududa against authority. Di ba? We respect the rules, we respect the law. But the people in power, we always need to be, alam mo yun, always need to check and balance these people. Because power always corrupts. Hindi celebrity ang mga politician. Correct. Hindi sila ang celebrity. idolo. Hindi sila dapat maging idol. Correct. Ang trabaho nila, pagsilbihan tayo, tapos pag hindi natin gusto yung trabaho nila, kailangan natin silang pasagutin, kailangan natin silang gawin account. Kailangan sila ma-available. Hindi, sorry pare there has to be a clear separation between the church and the state. We, the people of the Philippines, are the source of all authority when it comes to politics, when it comes to the constitution, when it comes to the rule of law. Kasi ini-elect lang natin sila. Kumbaga pinapahiram lang natin yung authority to them. Okay? And if you hear things like this, ano na yan eh, it's like you're trying to cover up something already. Meron kang ginawang masama na ayaw mong pag-usapan, kaya mo sinasabi yan, hindi mo pwede Hindi, pero gustuhin. kasi kung titignan mo to in a democratic setting, the source of power of anyone is the voice of the people. Correct. So if you're gonna use that in this setting, then there is no one, di ba, the governing authority then is the voice of the people. Correct. Yun na nga. Di ba? And what authority has God established in a democratic society? The voice of the people. The voice of the people. So, kailangan natin tandaan na it is not a single person because that single person should represent us. Yeah. And if that single person does not represent us, then that authority in itself is already wrong. Correct. Di ba?
mental gymnastics Pare, para sa malupit- Bible. malupit kasi. Pare kasi, sa totoo lang, ano ba naman yung tinuturo sa mga ink? Joke lang. Anyway, okay na, mahaba-haba ang labanan natin ngayon. Maraming nanood, maraming nag-comment, maraming pong salamat sa inyo lahat. Maraming salamat. Na-enjoy namin. I-edit namin na maayos para kasama pa rin kayo sa Na-enjoy namin inuman. PCB, getting shit faced na naman Mag-tiktok mga kami sandali kabigots. kung gusto nyo pumunta sa TikTok namin. Follow So, nyo kami. siguro po- Politically correct bigot. Siguro po napapansin nyo na every Sunday kami. Ay, Abangan baka nyo hindi na. nyo po nagigets. For the past, 4 months? Every Sunday. Sa tingin po ninyo, ano kayang araw kami nagla-live? Hindi po kayo INC para hindi nyo maintindihan.